poster making competition natin katangi-tangi kasi it's open to all, not only for the students kasi sila yung mas nabibilis ng mga material things But what about yung mga kabataan ng community? Yung tinatawag nilang out of school youth. Tinanggalan namin yung out of school youth na jargon because the term itself depriving di ba? So, tinawag na namin silang community youth at magpapatuloy ito at binibigyan namin sila ng opportunity na meron ng mga natatamasa ng mga campus. Itong aming first national painting contest and national poster making contest, fundraising namin to. Proceeds ay para sa mga proyektong gusto namin patupad na magagawa namin sa mga bawat lugar, bawat bayan, bawat barangay. On the person side, dun sa artist mismo, nagkakaroon siya ng konsepto dahil sa paggawa niya ng artwork, napaglalalim niya yung kanyang realization about surroundings. Yung mga artwork nila malaking tulong sa pagpo-promote dahil yun ay visual. So visual campaign. Sa poster making competition, we have 3 major criteria and under it, discretion ng judges. 40% is the creativity and then 30% is the relevant to the team and the 30% is the style. Yung husay sa pag-uwit. Yung judges natin, oriented sila on ano ba yung direction na gusto nung tao at kalikasan. So basically, they pick up yung mga artwork na they think that's suited for what we think or ano ba yung ina-advocacy ng grupo. Pinapahalagaan talaga nito yung tema o yung nilalaman ng kanyang artwork. Tawat Kalikasan tries its best to develop both the human potential of our country, the youth especially, and also to protect and rehabilitate the environment. You know that human beings and environment belong together. We live in nature, we are part of nature. And if nature is healthy, then all of us also become endowed with a better chance for healthy and full life. Nung naimbita nila ako to be a part of this Tawat Kalikasan Development Center, galing na kasi ako sa paggugobyerno, paninilbihan as a former Vice Governor of Rizal. So alam ko na kung ano yung pangunahing pangangailangan ng mga bawat mamamayan sa kinasasakupan natin. At hindi lang ito sa isang lugar, like ako galing ako sa Rizal, pero ito, pangkalahatan to. Hindi lang Luzon, kasama rin ng Visayas at Mindanao. So may mga plans and programs kami at mga gustong ipatupad na proyekto na makikinabang unang-una lalo ng masa. Our country needs a lot of energy and ideas to lift our people from poverty and hopelessness and to help clean up the environment, make our development sustainable by making sure that the environment remains healthy, life-sustaining. But we also look at nature not just as resources for human beings but also as part of God's creation. We have to honor God by maintaining the integrity of His creation. Napaka-importante yan dahil dito tayo nakatira sa Pilipinas, sa mundong ito. Kahit sa mismong bahay natin o bakuran natin ay makakatulong tayo, magtanim tayo ng kahit 1, 2 puno kasi hindi naman kayang sagutin ng gobyerno ang buong Pilipinas na silang laging maglilinis. Kailangan tayo rin mga tao. Kaya Tawat Kalikasan, magtulungan. Mahalagang ma-involve tayo, lalong-lalo tayong mga kabataan. Kasi itong ginagawa natin, ang pag-iingat sa kalikasan, pagmamana nung kung ano yung meron tayo in the near future. Yung mga tatay at nanay natin,
palagay ko isa sila sa mga contributors kung bakit tayo nagkaroon ng mga defective o deteriorating environment. So what we can do now is i-preserve at pangalagaan na kung what with us, kung ano na yung meron tayo, kung ano yung meron tayo, ayun na, doon tayo magsimula. Huwag na tayo magsisihan. This is about time to tell everyone, especially us youth, once and for all, let's do this. Let's campaign for what we have. At palagay ko naman, kung ano yung mga meron pa tayo, mapagyayaman pa natin yan. So inimbita ko po yung lahat na makiisa sa pag-umpisa at pagmamahal sa kalikasan.